Tahimik na nakaupo sina Roda at Tindeng sa loob ng bahay. Isang seryosong pag-uusap ang naganap matapos ipahayag ni Roda na nakita na ni Tanggol ang kanyang tunay na ama. Sa halip na matuwa, kitang-kita sa mukha ni Tindeng ang labis na pag-aalala. Alam niyang maaaring magbago ang landas ni Tanggol, lalo na kung mahila ito sa mundo ng kayamanan at kapangyarihan ng mga Montenegro. Habang pinag-uusapan nila ito, baka sa mukha ni Tindeng ang takot. Ang takot na baka mawala ang kabutihang kinalakihan ng kanyang apo. Palit ni Tanggol sa kayamanan ng mga Montenegro ang Samantala, si Tanggol naman ay hindi pa rin makahanap ng kapayapaan. Patuloy na sumasagi sa kanya ang katotohanang nalaman niya tungkol sa kanyang tunay na ama. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nilapitan siya ni Ramon at inimbitahang sumama upang makilala ang kanyang lolo, si Don Julio. Hindi agad sumagot si Tanggol. Kita sa kanyang kilos ang pag-aalinlangan, ngunit alam niyang ito ay isang pagkakataon upang makilala ang pamilyang matagal niyang hindi nakasama. Nakikita ni Ramon ang pagkalito sa mga mata ni Tanggol. Alam niyang hindi madali para kay Tanggol na tanggapin ang lahat. Pero gusto niyang iparamdam dito na may pamilya siyang handang yakap. Dalawa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ilang sasakyan ng pulis ang biglang dumating sa paligid. Napansin ng mga ito ang sasakyan na ginamit ni Tanggol at Ramon sa kanilang pagtakas. Mabilis na tumawag ng backup ang mga pulis upang hulihin ang mag-ama. Agad na naramdaman ni Ramon at Tanggol ang paparating na peligro. Mabilis binalaan ni Tanggol si Ramon. Papalapit na sila, sabi niya, at sa isang iglap, hinanda nila ang kanilang mga baril. Nagsimula ang putukan, sunod-sunod ang pag-alingaw-ngaw ng mga bala. Hindi nagpatinag sina Ramon at Tanggol. Ginamit nila ang lahat ng nalalaman nila sa pakikipaglaban. Alam nilang wala silang ibang pagpipilian, kundi lumaban upang makatakas. Lalo pang tumindi ang labanan. Sa gitna ng sagupaan, nagpalitan ng tingin sina Ramon at Tanggol. Sa unang pagkakataon, hindi na bilang magkaaway, kundi bilang mag-ama na magkasangga sa laban. Pareho silang walang takot. Pareho nilang ipinakita ang husay sa pakikipaglaban. Hindi sila nagpapadaig, patuloy silang lumalaban kahit paunti-unting dumarami ang kanilang kalaban. Ngunit habang tumatagal, lalong dumarami ang mga pulis sa paligid. Napansin ni Tanggol ang kanilang sitwasyon na unti-unti na silang napapalibutan. Habang nagpapalitan ng putok, biglang napansin ni Tanggol na paubos na ang kanyang bala. Mas lalo pang umiigting ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan. Hindi na lamang ito simpleng labanan ng tama at mali. Ito ay isang laban ng karapatan at katotohanan ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Ang kanyang pinakamalaking kaaway pala ang kanyang tunay na ama. Comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood